Look at her, just keeps on getting better with her hand in mine. So we're walking by the shore. I've got something to say, but words can't describe the way that I feel when I look in her eyes. 'Cause she looks good in a sundress, with lips so soft that I can't resist. Every day I learn a little more about her. Summertime wouldn't be the same without her. She has brown eyes, tan skin, moonlight and laughter. She is everything I've ever been after. Summertime wouldn't be the same without her. I wish we could stay like this forever, miles away from everything we've known. There's nothing to fear when she's by my side. I'm living a dream day and night. 'Cause she looks good in a sundress, with lips so soft that I can't resist. Every day I learn a little more about her. Summertime wouldn't be the same without her. She has brown eyes, tan skin, moonlight and laughter. She is everything I've ever been after. Summertime wouldn't be the same without her. She lives through the sundress. She lives through here all a mess. Lips so soft, they kiss so sweet. I can't believe that she's with me. 'Cause she is brown eyes, moonlight and laughter. She is everything I've ever been after. Summertime wouldn't be the same. She looks good in a sundress, with lips so soft that I can't resist. Every day I learn a little more about her. Summertime wouldn't be the same without her. She is brown eyes, tan skin, moonlight and laughter. She is everything I've ever been after. Summertime wouldn't be the same. Summertime would never, ever, ever feel
Magandang hapon po namin. Mga minamahal na kapatid, halina't sama-sama natin pagdiwang ang dakilang misteryo ng pag-ibig ng Diyos, ang banal na Eucharistia. Ating ipanalangin at tanggapin na Eric, Jan at Rochelle na kayo magdadaupang palad ang kanilang pag-ibigan sa harapan ng ating Pang Diyos at ng sambayanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At upang tayo maging marapat tumulog sa pag ng ating Panginoon Diyos sa katahimikan, ating alalahanin at pagkisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Buong kababaang loob, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paglikha mo sa katauhan, nilub mo ang lalaki at babae magkaroon ng kaisahan. Pagbuklurin mo sina Eric, Jan at Rochelle sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagkamahalan, upang iyong pinamumunga sa pag-ibigan ay maging mga katibayan din ng pag-ibig na umiiral sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama rin Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng mga kasama at makakatulong. Kaya limikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa impapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang na hindi kinuha niya ang isang tadyang nito at pinanghilom ang laman sa tabat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoon may takot. Ang maalab na hikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa lumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kong Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya ay unlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Ang inyong magiging apo nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos.
Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aali ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo mayo at pamunga at panatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Mga minamahal na kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Muli po magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po naman. At una na, higit sa lahat sa inyo, Eric, John at Rochelle, congratulations sa inyong kalakasang loob na harapin ang isang panibagong yugto ng inyong buhay, ang pasukin ang buhay may asawa. Ang ating po pagtitipon ngayon ay pagtitipon ng isang mananampalataya na kumikilala sa dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sapagkat tinilahad sa ating mabuting balita mula kay San Juan, wala ng pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang dakilang pag-ibig ni Kristo para sa ating lahat. Ngayon, Eric, Jean at Rochelle, may singsing kayong tatanggapin ngayon. Ring. At sinasabi sa pagpasok sa buhay, may asawa, hindi lamang isang ring ang tatanggapin, kundi 4 na ring. 4 na ring. At ano ba yung 4 na ring na ito? Una, ang wedding ring. Ang wedding ring na isusuot ninyo sa isa't isa. Habang sinusuot, ipinapahayag ninyo ang damdamin, ang katapatan at pagmamahalan sa isa't isa. Ang pangako na mag-ibigan o magmahalan hanggang sa dulo na walang hanggan. Sa hirap at dusa, sa kalungkutan at kaginhawahan, magmamahalan. Ang ring spiral, magkadugtong. Ito'y nagpapaalala ng inyong pag-ibig at pagkasama. Hindi matatapos hanggang kayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya unang katanungan, handa ba kayo magmahalan hanggang sa kayo nabubuhay? Wala na makapag-iwalay sa inyo. Sigurado kayo. Ano kaya ito? Ring, singsing, magpakailanman. Ang pangalawang ring, ito yung sinasabing loving self in caring. Loving self in caring. Mapapatunayan doon ng isang taong kanyang pag-ibig at pagkamahal sa pamagitan ng pagbabahagi ng kanyang sarili. Ang pag-ibig na kung saan hindi na naka-direct o nakataon sa kanyang sarili, kundi mas magiging makahulugan ang pag-ibig o pagmamahal kapag ito ay ibinabahagi, loving self and caring. At para sa iyo, Eric Jan, ang pag-ibig na iyong babahagi para kay Rochelle. At ganoon din ikaw, Rochelle, ang pag-ibig o pagmamahal na iyong ibabahagi at patutunayan para kay Eric Jan. At para sa inyong dalawa, ang pag-ibig o pagmamahal na iyong pananagutan para sa inyong bubuing pamilya, para sa inyong mga anak. Loving self and caring. Ang pangatlo,
nasingsing, uring. Legal sharing. Legal sharing. Kung ano mayroon sa Eric, ganun din ikaw, Rochelle. At kung ano mayroon sa Rochelle, ganun din ikaw, Eric. Pero hindi lamang nakatuon sa bagay o kamunduhan, no? Kundi sinasabi ang inyong pag-ibig o pagkamahal, dalhin ninyo ang isa't isa sa gawang kabutihan at gawang kabanalan. No? Hindi masama ang mangarap, ano? At pangarap siguro ninyo magkaroon ng bahay, magkaroon ng magandang buhay, ano? Hindi masama. Pero mas una ninyong buuin, ano, sa inyong buhay may asawa, ay ang inyong tahanan. Ano bang pagkakaiba ng bahay at tahanan? Kapag sinabi natin bahay, istruktura. Merong pintuan, merong sahig, bubong, o ano man. At sa panahon daw natin ngayon, maraming mga mag-asawahan ang magagaling bumuo ng bahay. Malabong galok, naglalakihang bahay, nagagandahang bahay, subalit nakakalimutan na nabuuin ang tahanan. Sabi natin ang bahay is struktura, pero ano ba ang tahanan? Ang tahanan, ugnayan sa isa't isa. Relasyon sa isa't isa. Hindi masama na magkaroon ng magandang bahay, pero mas una ninyong buuin ay yung ugnayan, relasyon sa isa't isa. Napakaganda nga ng bahay, napakaayos ng bahay, pero napakasama naman ng relasyon. Hindi maganda. Mas higit ninyong pagandahin ang tahanan, ugnayan bilang isang pamilya. At pang-apat na rin, mahalaga, offering to God. Offering to God. Ialay ninyo ang lahat-lahat sa Diyos. Eric, ilapit mo, dalhin mo ang iyong asawang si Rochelle papalapit sa Diyos. At ikaw naman, Rochelle, akayin mo, dalhin mo ang iyong asawang si Eric papalapit sa Diyos. Huwag kayong maging dahilan ng pagkasira at pagkawasak ng buhay pananampalataya at maging buhay, kundi maging dahilan kayo ng tagumpay sa isa't isa. Dalhin ninyo ang isa't isa sa gawang kabanalan. Dalhin ninyo ang inyong pamilya papalapit sa Diyos. At sinasabi, hindi lamang apat na ring, kundi meron pa daw isa. At ano pa yung isa? Suffering. Suffering. There's always suffering. May mga paghihirap. Subalit kung ang paghihirap na ito ay inilalapit din sa Diyos, mapagtatagumpayan ninyo ang bagay at lahat ng pagsubok ninyo sa buhay papasukin bilang mag-asawa. Ano-ano nga ba yung ring? Ano-ano yung mga ring na dapat ninyong tandaan? Una, pwedeng ring ang singsing. Ang singsing na nagpapaalala na pang magpakailanman ang inyong pagkasama. Pangalawa, loving self and caring. Ingatan ninyo, alagaan ninyo ang isa't isa. Pangatlo, legal sharing. Huwag lamang ninyo buuin ang magandang bahay, buuin ninyo ang magandang tahanan. At pang-apat, offering to God. Itaas ninyo, ilapit ninyo ang lahat-lahat sa Diyos. Kahit mayroong hindrance o may suffering, mapagtatagumpayan sapagkat kung kasama ninyo ang Diyos, mapagtatagumpayan ang lahat. Ang Diyos ang pumapatubay. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo sa isa't isa. Regalo kayo ng Diyos sa isa't isa. Ingatan, pahalagahan ang regalong ito ng Diyos sa inyo. Hinihiling mo ngayon, Eric John Rochelle, na kung katapatan,
ninyong ipakailan ang inyong damdamin sa isa't isa. Rochelle, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparitan upang makasabibigay si Eric Jan na iyong pagmamahalin at pagpilikuran habang buhay? Eric Jan, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparitan upang makasabibigay si Rochelle na iyong pagmamahalin at pagpilikuran habang buhay? Eric Jan Rochelle, bukal ba sa iyong ang iyong pagparitan upang makasabit? Nakanda ba kayo tumanap sa inyong pananagutan sa simbahan sa bayan na maasa ay nakakalubuin ng mga sundin na pagkakataon may kapal upang sila inyong palamuin bilang mabubuti mamay ng Kristiyano. Minamahal ko Eric Jan Rochelle sa Diyos at ang kanyang sambayan, pagkawin ninyo ng mga banal na pahayag ninyo ang hindi mag-ibang sa banal sa sakramento ng kasal. Pagkawin ninyo, harap sa isa. Rochelle, sumasabay ko ba ng aking asawa si Eric Jan na narinig ko alinsunod sa batas palikutunin ng ating banal na simbahan? Buong puso bang pagkakalubos sa kanya ng sarili bilang kanyang mahal? Nakalan ka bang balikan sa piling ng pananasal ng buhay ng asawa? May bahay sa Rochelle na nato ngayon alinsunod sa batas sa mga lituntunin ng ating banal na simbahan. Opo, Father. Buong puso bang pagkakalubos sa kanya na iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalanang kabalikatin sa piling niyang pananagutan ng buhay may asawa. Opo, Father. Sabay kayo mananalangin, lapit sa isa't isa. Sunod kayo sa akin. Namin, kami po, ang lobo, Ama naming mawain basbasan matkupin ang iyong malingkod, San Eric Jan at Rochelle. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag na mga aras na ito. Sa kapagkakambit ng buhay na walang hanggan, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama rin Espiritu Santo, magpa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan ba't lingapin ang iyong malingkod sa Eric Jan at Rochelle. Pagindapatin mo sila magsusuot ng mga singsing na ito, ay maging kawangis mo sa pag-ibig at walang mali na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama rin Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Rochelle Buquesa Galarte. Rochelle Buquesa Galarte. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Suot mo at pagkaingatan, misingsing na ito, siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ikaw naman, Rochelle, ganoon din para kay Eric Jan. Baboy. Baboy. Kailanman di kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan. Ang singsing na ito ay siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak,
Espiritu Santo. Ang Ikaw ang una at huling pag-ibig ng buhay ko. Kay tagal mang naghintay, nandito ka na, aking habang buhay. Singlinaw ng langit na bughaw, hanggang sa dulo ako at ikaw ikinuhit na ng tadhana, na tayong dalawa ay mag-iisa. Ikaw ang una't huling, mamahalin ko ng ganito. Nais kong malaman mo, dati pangarap lang ito. Singlinaw ng langit na bughaw, hanggang sa dulo ako at ikaw ikinuhit na ng tadhana, na tayong dalawa ay maging isa. Habang buhay, habang singlinaw ng langit na bughaw, hanggang sa dulo ako at ikaw ikinuhit na ng tadhana, na tayong dalawa ay maging isa. Una't huling pag-ibig ko. Come on, ayan po, kunin po natin yung ating mga glass of drink na nandun sa table natin. Lahat po, come on. Okay, taas po natin yung ating mga inumin. Taas po, sabay-sabay po tayong mag-toast. For the newlyweds, Mr. and Mrs. Eric John and Rochelle Galliardo. Come on, cheers everybody, cheers! Okay, cheers!
Alright, that was so beautiful. Kay Eric at kay Rochelle, maging mapagpasensya kayo parehas para ang pagsasama mas maganda at magpakarami. Yun lang. Yun nga, respeto, tapos tiwala. Kahit kayo hindi palaging magkasama, laging nandun yung tiwala. At saka yung awa, yun yung nagpapatatag sa isang relasyon ng mag-asawa. Yun lang. Pero huwag kayong matutulog na hindi kayo nagkakasundo. Kailangan yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Eric and Rochelle, yung buhay may asawa, talagang dumarating yung mga challenges na talagang parang sinusubo kayo doon sa inyong relationship na magkasawa na kayo. Nandyan yung mga hindi ninyo pagkakaunawaan. Ganun pa man, pag-usapan agad ninyo yan. At ganun nga, kagaya nung nasabi na ng mga kasamahan mong ninang at ninong dito, respeto, tiwala, basta yun, lahat-lahat na yun, nakapaloob yun. At unang-una, lagi kayong nasa pagitan ng ating Panginoon. Lagi siyang nasa gitna ninyong dalawa. Kung ano man yung mga problema ninyo, yun ang tawagin ninyo at palagay ko, mariresolve pa ninyo yung mga usaping yan. Yun lang. Thank you. Wala na akong masabi. Nasabi na lahat kanina eh. Yun na lang. Tiwala sa isa't isa. Tsaka, sa gabi, damihan yung gawa. Para makabuo na. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi o pag-aawayan ninyo. Lagi kayong tandaan ninyo yung sa ibang may makikinig yung na hindi maganda. Pag-usapan nyo muna kung ano yung mga ninyong salita. Yun lang, salamat. Ang masasabi ko lang sa aming mga anak, sila man ay mayroong konting problema, huwag nang palalakihin. At kung yung isa ay mainit, yung isa kailangan malamig para hindi na lumaki ang kanya. Hindi ba ikaw naman? Yun lang. Thank you. Thank you kasi nakaraos tayo. Unang-una kay Lord kasi nandito tayo ngayon sa isang okasyon na importanteng mangyayari sa buhay namin. At salamat po sa lahat ng mga nag-advise sa tatahakin naming buhay bilang mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po sa lahat ng pumunta, sa lahat ng pumunta sa amin. Thank you po sa lahat. Thank you. I'm winding along this road.